Dies ire, dies illa, solvet seculum infamim. Nang mga sandaling yun, doon nalaman ni Nuli ang lahat ng mga nangyari. Subalit nag-iwan pa rin ng kaguluhan sa kanyang isipan ang biglang pagaling ng tatlo niyang kasama. Kaya't upang makapag-isip-isip, tumungo na muna siya sa taas ng talon kung saan sinasanay sila Danilo. Habang nakatayo siya sa batong naroroon, iniisip naman niya ang mga sinabi ng gabay niya nung nagdaang mga gabi. Espada ng mga Cherub? San sila nagmula? Wika ni Nuli sa kanyang sarili. At habang nagmuni-muni siya sa tabi ng talon, hindi niya napansinan na sa likod na niya ang lahat nilang kasama. Hoy Nuli, maliligo tayo oh. Ang ganda ng agos ng tubig oh. Berdeng-berde. Wika sa kanya ni Lando habang nakahubad ang pangitaas nitong kasuotan. Nandun din si Manong Duming, pati na si Danilo at Mang Carpio. Habang naliligo sila sa tabi ng ilog, panay naman ang pag-uusap nila patungkol sa mga lihim na karunungan na hindi pa natuklasan ni Nuli. Ayon sa dalawang ermitanyo, kaya sila naliligo ng araw na yon upang mawala ang bakas ng digmaan sa kanilang katawan. Ayon kay Mang Carpio, delikado ang mga bakas na hindi natanggal sa iyong katawan dahil ito ang dahilan para maamoy ka ng ibang lahi ng mga aswang na kayo'y mamamaslang ng mga gabunan. Kapag maamoy yun ng ibang lahi ng mga aswang, magtatawag ito ng mga malakas na lahi para kayo'y patumbahin. Ayon kay Mang Carpio naman, sa lahat ng uri ng mga aswang ay meron silang hindi gustuhing makalaban, at yun ay ang mga busaw na aswang. Ayon kay Mang Carpio, ang mga busaw ay mahalintulad sila sa mga amaranhik dahil bumabangon sila sa pagkakalibing nito. At kapag nakabangon na ito sa libingan, maghahanap ito ng mga bangkay na kakalibing pa lamang para ito'y kanilang lantakan. Kapag nagawa na ang mga ito ng makakain ng bangkay, magkakaroon na ito ng napakalakas na pangangatawan. Malalaman din daw ang isang busaw kung nakakain na ba ito ng bangkay dahil magkakaroon nito sa katawan ng mahabang butlig sa likuran nito na halos tagdalawang dangkal. Maging ang mga barang at mangkukulam takot sa nilalang na ito dahil hindi ito tinatabla ng mga usal kahit sa kanan pa o kaliwa. Dagdag naman ni Manong Duming, kaya lang naman nabuo ang nilalang na yon dahil sa mga malalakas ding mga aswang na naghangad na magkaroon ng malakas na kakampi. Kaya lang naman ginawa ito ng mga malalakas na aswang na may hiram na kapangyarihan sa demonyo dahil sa pagkawala ng mga lahi nito sa digmaan. Nang marinig ni Nuli at ng mga kasama nila ang mga kwento nito, hindi naman siya halos makapaniwala dahil mayroon palang ganong nilalang sa mundong ibabaw. Matapos nilang maligo, kaagad din naman silang umahon sa malaking sapa para kumain ng tanghalian. Subalit pagkarating nilang lahat sa bahay ni Mang Carpio, laking gulat nila nang mayroong taong nakapasok sa bakod ng bahay nila Mang Carpio. At buhat-buhat ito ang isang tandang ni Danilo. Sinuli noon, nagaantay lang sa pasya ni Danilo dahil ito ang nagmamay-ari sa manok. Imbis sisigawan ni Danilo ang lalaki, bagkus kinausap nito ng mahinaon ang taong nagtangkang magnakaw sa kanya. Hoy, anong gagawin mo sa mga alaga ko? Nagtatari ka ba? Kung nagtatari ka din, dapat nanghingi ka na lang sa akin.
bibigyan naman kita eh. Oh, ito. Dalhin mo sa inyo kung taga saan ka man. Wika ni Danilo at sabay abot sa isang manok. Subalit hindi nito tinanggap ang manok na inabot ni Danilo. At kumaripas ng takbo ng napakabilis ang lalaki. At dahil sa mga nangyayari, hindi naman nila pinansin ang lalaking yon sa pag-aakalang may sira lang yun sa utak. Pero nung makalayo na ito sa kanila, huminto ito sa pagtakbo at tumitig sa kanila at tinuro sila nito. Nang mapansin yun ni Lando, hahabulin sana niya ito dahil sa insulto nitong ginawa. Subalit sinabihan sila ni Manong Carpio na huwag nang habulin yon. Alam nyo namang may kapansanan yung tao. Habulin nyo pa. Wika nito pero si Lando, mariin niyang sinabi na tinuro sila nito. Ang sabi naman ni Manong Duming, kung ano man yung nilalang na yon, babantayan nila ang pagbalik nito. At ng mga oras na yon, kumain na nga sila ng tanghalian. Tuwang-tuwa naman silang lahat dahil puro manok ang kanilang handa. Bukod sa mga handa, meron din silang mga tubang inihanda para sa inuman nila mamaya. Nang mag-inuman na sila, labis-labis naman ang pasasalamat ni Manong Duming dahil sa tulong na ibinigay ng pangkat nila Danilo sa kanilang dalawa. Nang marinig nila Danilo ang pasasalamat nilang dalawa, medyo patawa-tawa naman itong nagsalita ng walang anuman Mano, pero sa tingin ko mukhang kayang-kaya na yun ang disipulo mo. Biruin mo, pinatay ng walang kahirap-hirap ng disipulo mo ang mga sungaw. Wika naman ni Danilo sa kanilang dalawa. Mamumula-mula na ang pagmumukha nito dahil ang tuba nilang iniinom parang suka na ang lasa. Pero wag kayong basta-bastang magbanggit sa pangalan ng mga nilalang na yan. Batid kong hindi pa naubos ang angka nito at nag-antay lang ng pagkataong umatake. Pero sa ngayon, kailangan nating magsaya dahil sa hindi natin alam, baka bukas o makalawang araw, sasabak na naman tayo sa digmaan. Biro lang. Pero bukas, sumama kayo sa amin ni Carpio na pumanhik sa bayan para makapaghanda sa ating gagamiting sangkap para sa paparating na mahal na araw. Tamang-tama, dahil mayroon ding pasabong sa baryo bukas. Wika naman ni Manong Duming. Nang marinig ng dalawa ang patungkol sa sabong na yon, tila ba gumana ang kanilang pakiramdam dahil makapagbibitaw na naman sila ng manok sa ruweda. Kaya't itinigil na nila ang kanilang inuman dahil gabing-gabi na at may lakad pa sila bukas. Pero habang nakahiga si Noli sa sahig, bigla namang naisip niya ang kanyang farm at ang mga tauhan niya doon. Doon din niya napag-isip-isip na maaring nag-alala sa kanya ang mga tauhan niya dahil sa biglaang pagkawala niya. Ang kanyang ama naman, hindi naman yun mag-alala sa kanya dahil alam na nito ang daang landas na kanyang tinatahak. Nagpasalamat sila ng gabing yun dahil mahimbing ang kanilang pagtulog dahil walang mga nilalang na dumalaw sa mahimbing nilang pagtulog nun. Kinabukasan, maaga pa silang naliligo sa tagasak ng ilog para maging fresko ang kanilang katawan. Maliban sa dalawang matanda, hindi naliligo dahil nasa batas ng mga ito na tanging Martes lang at Biyernes ang panahon upang sila'y magliligo. Nakakatawa mang isipin pero yan ang totoo dahil kapag sinuway nila ang mga batas na yan, magkakaroon sila ng sakit sa katawan ng hindi kayang malunasan. Habang nasa silong ng bahay itong si Noli, patingin-tingin naman siya sa mga nok na panabong nitong si Danilo kung saan ang kanilang dadalhin.
Nang makita niya ang balahibong sinibalang, kaagad naman niya itong kinuha dahil ito ang paborito niyang kulay sa manok. Paglabas nila Danilo, hindi naman ito umangal sa mga manok niyang napili. "Ano, Noli? Yan na ba ang napili mong ilaban natin?" Tugon sa kanya ni Danilo. Nang marinig ito ni Noli, ang sabi naman niya ay, "Oo, kaibigang Danilo, dahil naayon sa buwan ang balahibo ng manok mo sa araw na ito." Nang marinig ni Danilo ang sinabi niya, ang sagot naman nito ay, "Aba naman, namamalahibo ka rin pala." "Naniwala ka pala dyan?" Wika naman ito sa kanya. Ang sabi naman ni Noli, naniwala siya sa mga ganong pangitain dahil dyan siya nagsisimulang naging sabongero. At ilang sandali pa, kasalukuyan na nga silang naglalakbay ang kanilang pangkat, sakay-sakay ng mga kabayo. Pagkarating nila sa baryong pakay nila Manong Duming, kaagad naman itong kinuha ang mga kailangan nila para sa darating na mahal na araw. At nung makuha na nila ang mga bagay na kanilang hinahanap, dumiretso sila sa isang baryong merong nagaganap na sultada. Nang makalapit na sila sa lugar na yon, napakaraming tao namang nakikilahok dahil Huwebes Santo yon at kaya malakas ang sultada. Bukod sa mga tindang pagkain sa paligid, meron ding mga inumin kagaya ng tuba at alak. Pero sa lugar na yon, dalawa ang sabungan. Dahil tiyempo ng araw na yon, merong nagaganap na labanan na puro may mga mutya at bertod na tangan. Ang una nilang nilapitan ay ang pangkaraniwang sabungan na may mga manok na hindi basta-bastang namamatay sa laban. Sa madaling salita, puro American game fowl ang mga manok nang naroroon. Si Manong Duming naman at Mang Carpio, kagad yung tumambay sa mga tindahang merong mga tubang tinda. Pero binalaan sila ng dalawang matanda na huwag ilantad sa kanilang katawan ang kanilang mga presensyang kumakawala dahil sari-saring tao sa sabungan na yon. Meron din silang nasisipat na mga balbal doon na nag-aanyong tao lamang. Nang hindi pa man sila nakalapit sa mga sabungerong nagkumpulan, kaagad na silang sinalubong ng ilang sabungerong naroroon para makipagtapat sa kanila. Dahil sa mga manok ni Danilong hindi naman gaanong mabagsik na titingnan, maraming nagkakandarapang mga sabungero na nag-alok sa kanila para makipaglabanan sa manok. Hindi naman yon inatrasan ni Danilo, kaya't kaagad silang nagkahanap ng mga kalaban. Patawa-tawa naman ang mga kalaban noon dahil isang mestizo lamang ang kanilang dala. Pero wala silang kaalam-alam na mga bunggaitan ang kanilang nakakaharap. Nang makita ni Mang Carpio ang pagtatari ni Noli sa manok ni Danilo, manghang-mangha naman ito dahil ang estilong ginamit ni Noli sa pagtatari ay ang tinatawag na eskwala. Mapangarib ang estilo na yon dahil kapag nakatama ang bulang nito sa katawan, talagang malaki ang butas sa sugat ng manok dahil animoy lilukin ang hiwa sa tari nito. Kadalasan ginagamit ang estilo na yon ng mga sinaunang mananari dahil maiksi lamang ang bulang na ginamit noon. Nang matapos ng kabitan ni Noli ang manok ni Danilo, tumapik naman ito sa kanyang balikat habang nagwiwika ng, "Kaibigang Noli, sigurado ka bang hindi ito kakalas sa bakbakan?" Wika sa kanya ni Danilo na patawa-tawa pa. Nang marinig ito ni Noli, ang sabi naman niya dito ay, "Hindi yan kagalas hanggat walang sumpang dadapo dyan. Pero kung sakaling may sumpa man, sa mga oras na ito, hindi nila mahanapan yan ng pangontra." Tawang wika ni Noli habang isinalpak ang bayna sa tarik. "Sige, pumasok ka na doon sa loob. Inaantay ka na doon eh. Sila ando na muna ang sasama sa iyo dahil ihi na muna ako."
Sabi naman ni Noli sa kaibigan niya. Sa pagpasok ni Danilo sa ruweda, kaagad namang nag-iingay ang nagpupusta sa meron. Dahil napabilang sa biyak, wala ang manok ni Noli. Gaya nga ng sinabi ko, mistisong manok o Bisaya lang ang inilaban nila doon. Pinalakad na muna ni Danilo ang manok sa lupa at doon na magsimulang namintas ang mga namumusta sa biron. Dahil ang itsura ng manok na hawak ni Danilo, parang nalipasan ito ng tanghalian dahil nakayuko lang palagi ang ulo nito sa lupa, na parang tipong takot siya sa lahat ng manok doon, lalo na sa ingay din ng mga tao. Ang sabi naman ni Noli, habang nakatingin siya sa kinaroroonan ni Danilo, sige, pagtawanan niyo pa. Baka mamaya, riribansa yan. Wika ni Nuling pasigaw na tumawa. Pero meron palang nakarinig sa kanya at sumagot ng, kung makaganti. Wika ng lalaking nasa tapat niya. At hinayaan lang naman niya ito. At inantay ang mangyayari. Nang sarado na ang pusta sa bawat panig, kaagad binitawan ang mga manok sa mismong ruweda. Dahil sa itsura ng manok ni Danilo, napagkakamalan pa nga yung inahin sa kalaban. Sigaw ng sigaw noon ang taga-meron dahil gumiri-giri ang manok sa kalaban doon sa harap ng manok ni Danilo. Sa patuloy na paggiri-giri ng manok sa kalaban, bigla namang nagpakawala ng atake ang manok ni Danilo ng 3 ulit na pataas. Sa pagdistansya ng dalawang naglalaban, nakikita noon ni Noli ang manok ng kalaban na papilay-pilay na itong lumalakad sa lupa dahil sa mga nangyayari. Napatitig naman si Noli sa taong nang asar sa manok nila at nakita niyang natahimik ito at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Dahil sa paunang tama ng manok sa bandang biwang, hindi na ito nakatayo pa at paulit-ulit pinagpapalo ang manok na nakadapa sa lupa na nakatapat sa pambato ni Danilo. Tuwang-tuwa naman sila Lando at Buning, maging si Lidio, dahil hindi pa man sila tumagal sa sabungan. May bihag na silang gagawing pulutan mamaya. Ilang sandali pa ang nakalipas nang kinaryoyo ng sentensya. Tuluyan ang natalo ang kalaban ni Danilo. Paglabas nito sa ruweda, kaagad namang lumapit siya dito habang nagwiwika ng, ano, kumalas ba? Sabi ko naman sa iyo, pag walang nakasumpa dyan, hindi kakalas ang tari niyan. Tara, tumagay na muna tayo. Medyo nakakauhaw manood ng sabong eh. Wika naman ni Noli sa kaibigan niya. Habang nag-inuman sila sa ilalim ng akasya, hindi kalayuan sa sabungan, nag-iihaw noon si Lando ng manok para gagawing pulutan. Nang may lumapit sa kanila na isang lalaking nakasombrero ng pangkapgo. Paglapit nito kay Danilo, nagwiwika naman ito ng, mga Ginoo, nandun ho ang sabungan para sa may alagang kilkig. Pasensya na, inutusan lang din kasi ako na kayo'y sabihan sa bagay na ito. Wika nito sa kanila at kaagad ding tumalikod. Dahil sa mga narinig nila, halos hindi naman maintindihan ni Noli ang mga sinabi nito. Ano ka mo? Kilkig? Nababaliw na ba siya? Baka gusto niyang upakan ko siya eh. Wika naman ni Lando sa kanilang pangkat. Nang marinig ito ni Danilo, ang sabi naman nito sa kaibigan niya ay, Uy, tika lang Doy, kumalma ka lang muna. Para yun lang eh, nagagalit ka na. Pagsita ni Danilo sa kaibigan niya.
Nang mapansin ni Manong Duming at Mang Carpio ang sagutan ng dalawa, kaagad namang ipinaliwanag ni Manong Duming ang patungkol sa sinabi ng lalaki. Napagkamalan pa nga kayong mga kilkig na manlalason. Doon nyo na yan tapusin. Doon sa kabilang sabungan. Wika naman ni Manong Duming sa kanilang pangkat. Pagkarating nila sa nasabing isang sabungan, bigla namang nagtataka sina Danilo at Noli dahil biglang nagsiinitan ang kanilang mga karga sa katawan. Kaibigan, nararamdaman mo ba ang nararamdaman ko? Wika ni Noli kay Danilo habang naglalakad. Oo naman, ba't naman hindi? Mag-ingat ka, Noli. Maraming mga manggagaway sa lugar na ito. Unting pagkakamali mo lang, maaaring mapatrobol tayo ng hindi sa oras dito. Sagot naman ito sa kanya. Nang makalapit na sila sa mga taong naroroon, pansin naman nila ang seryoso nitong pagtitig ng mga tao sa kanilang pangkat. Dahil nga ang mga taong pumasok sa sabungan na iyon, tanging may mga karga lang sa manok ang makakalapit. Dahil kapag malaman ng mga pinuno na pumasok ka lang ng walang kahit anong nalalaman, kakalagkarin ka ng mga yun papalayo sa lugar. At nung tuluyan na silang makalapit sa mga nagkukumpulang mga tao, tanging pagmamasid lamang ang kanilang nagawa. Maliban sa dalawang matanda, tuloy pa rin ang inuman. Habang nakikiisyuso sila sa mga taong nagtatapatan sa manok, nakasipat naman silang dalawa ng lalaki at isa dito ay matanda. Bali magmaestro yon. At ang kaharap ng lalaking may kasamang matanda, matanda rin ang nakalaban nila sa sultada. Animoy nagtatalo yon dahil sa manok. Ilang saglit pa, nakita na nga nilang pumasok sa ruweda ang dalawa habang dala ang mga manok. Biglang naging seryoso si Noli at si Danilo nang maglabas ng kakaibang bagay ang matandang kaharap nila. Sa pagkakatanda ni Noli, parang hugis itlog ng tagak ang hawak ng matandang yon. Ang ginawa ng matanda sa itlog, isinipit nito sa hinlalaki ng kanyang mga paa. Habang ang lalaking kaharap nito, narinig pa nga nilang nagsasalita yun ng, "Wag na tanda, basang-basa ko na yan. Kung ano ang tinatago mo, sige subukan mo para makita mo." Wika nito sa kaharap niyang matanda. Nang marinig ito ni Noli, tila ba hinila ang tinga niya pataas dahil sa inasal ng lalaki sa kaharap nito. Pero imbis makikialam siya, mas maigi siyang nagmamasid dahil hindi naman niya alam kung ano ang pinag-awayan nito. O siguro, dahil yata sa manok. Ilang sandali pa, nagsangkaan na nga ang mga manok. Nakita naman nilang talo ang manok ng matanda na yon. Pero habang nakatitig ang matanda sa lalaking kaharap niya, animoy nanginginig ito na tila ba galit ito sa lalaki. Nang tuluyan ng matalo ang matanda, kaagad naman itong umalis nang walang paalam sa sabungan. "Hoy Danilo, ano kayang pinagawa yan nun?" Wika naman ni Buning kay Danilo. Sa halip sumagot ito, ngumisi lang ito at sumabat naman dito si Lando ng, Nako Buning, mababaliw ako sa iyo eh. Nakita mo na ngang manok ang pinagawayan, nagtatanong ka pa. Lumayo ka nga sa akin. Oo, nahawa ko sa kabubuhan mo." Wika naman ni Lando. Subalit bigla naman yung natigilan nang kinaltusan sila ni Danilo. "Uy, kayo ba? Para kayong mga pusa't aso ha. Tumigil nga kayo dyan. Baka gusto niyong kayong paglalabanin namin." Wika dito ni Danilo sa dalawa. Si Lando naman at si Buning, pangisi-ngisi naman yon na para bang may mga sapak sa utak. Habang nakikinig si Noli,
doon sa dalawa. Maging siya ay napatawa na rin dahil sa kakulitan ng dalawa na yon. Pero habang nag-usap-usap ang magmaestro sa gitna, bigla naman yung natigilan nang mayroong humawi sa mga lalaking nakatayo sa kanilang likuran na may hawak na isang manok na may tarik na. Pagbaling ng tingin sa magmaestro, nakita nilang tatlong kalalakihan yon na may katandaan na at may mga sukbit-sukbit na itak sa tagiliran nito. Lumapit ang tatlong matanda sa magmaestro at tinuro nito ang lalaking kasama ng maestro nito. Habang nagwiwika ng, Balita ko hari-hari daw kayo sa sabungan na ito. Masubukan nga. wika nito sa magmaestro. Ang maestro naman, kaagad naman yung pumorma upang labanan ang tatlong matanda. Nang maglabasan na yun ng gamit kagaya ng mga mutya, seryoso naman itong sinuli, maging ang mga kaibigan niya. Pagbitaw sa mga manok na may tangang agimat at mutya, kitang-kita naman nila ang bawat sangkaan ng mga ito. 2 salpukan lang, patay kagad ang manok sa magmaestro. Nang makita yun ng magmaestro, hindi naman yun makakibo dahil talo sila sa laban. At dahil sa labanan na yun, nagsisilabasan ang mga bunggaitang sa bungirong naroroon. May kumakalaban sa tatlong matanda na 2 lalaking may alam din sa pangontra, pero hindi yun umubra sa taglay ng 3 matandang nagsasanib puwersa. Hanggang sa may pumasok na isang lalaking nakasuot ng kakaibang damit sa loob ng ruweda kung saan naroroon ang 3 matanda. Nakadamit ito ng mahabang tilang kulay itim na ginawa nitong kasuotan pang itaas. Nakipagduelo ito sa 3 matandang itinuring kampyon sa laban na yon. Ang mga tao namang nakikinood sa labanan, tahimik lang na para bang hindi na bago sa kanila ang pangyayaring yon. Hanggang sa nagduelo muli ang 2 panig, pero hindi talaga nila kaya ang baluting taglay sa manok ng 3 matanda. Hanggang sa nagtawag muli ang matanda kung sino ang tatapat sa kanilang pambato. Subalit ni isa, wala nang sumubok pa doon sa 3 matanda na makipaglaban rito. Hanggang sa nabaling ang tingin nito sa kinaroroonan ni Danilong nakatayo. Ikaw, lumapit ka rito. Batid kong kaya na parito kayo. Dahil gusto niyong masubukan ang taglay niyo sa katulad namin, di ba? Lumapit ka, iho. Wika nitong may halong pangisingisi pa. Dahil sa hamon nito, hindi naman umatras si Danilo sa matandang yon. At kaagad kinuha ang isa niyang tandang na hindi pa nailalaban. Dahil sa pag-alis ni Danilo para kunin ang manok, sumunod naman sinuli dito. Maging ang 3 nilang kasama. Habang nakasunod sila dito, nagwika naman sinuli dito ng, Kaibigan, sigurado ka bang lalaban ka sa grupong yon? Batid kong malalakas din ang tanga nun. wika ni Nuli dito. Nang marinig ito ni Danilo, ang sabi naman nun, susubukan lang niya kung makapalag ba siya doon sa matanda. Nang malaman ni Nuling susubukan lang naman, kaagad na niyang kinabitan ng tari ang manok nitong hawak-hawak. Ilang sandali pa, pabalik na nga sila sa ruweda kung saan nag-aantay ang 3 matanda. Danilo, ayusin mo ha. Tandaan mo, pupusta kami ni Buning. Wika naman ni Lando dito. O basta, huwag lang kayong mag-iingay dyan. Sagot naman ni Danilo sa 2. Nang makapasok na sa ruweda itong si Danilo, inabaya naman ito ni Nuli para tulungan sa laban na yon. Gustuhin man niyang tulungan ang kaibigan niya,
Subalit hindi ito maaari dahil magkaiba silang ng dasal para sa kanya-kanyang mutya. Bago pa bitawan ni Danilo ang manok, nagpaiwan pa ng kataga dito sinuli ng, Kaibigan, ibuhos mo na ang lahat mong nalalaman sa laban na ito. Mutya ng agila ang tangan-tangan ng kalaban natin. Akong bahalang magbantay rito. Maaari kitang gabayan sa pamamagitan ng pagkontra dito. wika dito ni Nuli. Huli na niyang malaman na pwede siyang makikisawsaw dahil mutyang lipad ang makakalaban nila. Pagbitaw ni Danilo sa manok, kasabay naman ang pagbitaw din sa kalaban. Dahil nagawang nahulaan ni Nuli ang tangan-tangang mutya ng kalabang matanda, kaagad naman niyang sinalubong ang mga pamakong sinulid ang espiritu ng agilang pinakawala ng 3 matanda. Dahil sa kanyang ginawa, animoy nabolbuwal ang manok sa paglalakad. Paglipad ng manok sa kalaban, bigla itong sinalubong sa manok ni Danilo. Nang makita ito ni Nuli, dali-dali naman siyang lumabas ng ruweda upang hindi mahalata ng kalaban. Pagbagsak ng 2 manok sa lupa, kaagad kinaryo ng sentensyador ang mga yon dahil kaagad tinamaan ang kalaban, dahilan para mangisay ito sa lupa. Nang makita ng 3 matanda ang pagbagsak ng kanilang pambato, dilat na dilat ang mga mata nito nakatingin sa manok. Hindi noon makapaniwala ang 3 matanda dahil nasa kabila ng pamamayagpag nila, sa isang iglap lang, pinaslang ang kanilang pambato ng walang kahirap-hirap. Dahil doon, agad sininyasan ni Mang Carpio, itong si Danilo, na lalabas na sila ng ruweda dahil maaaring makasagupa sila ng grupong yon dahil lamang sa labanan na yon. Mga kaermitanyo, pasensya na sa ating boses ngayon dahil masakit yung lalamunan natin